Isa na namang guro ang naging biktima ng malagim na krimen. Sa pagkakataong ito, ang nasabing insidente ay nangyari sa Naga City. Siya si Lizelle Fermale o mas kilala sa tawag na Teacher Liz, 28 years old at nagtuturo sa grade school sa Ateneo de Naga University. Kilala si Teacher Liz na isang mahusay at dedicated na guro ng Ateneo de Naga University. Kaya naman maraming estudyante, staffs, co-teachers at parents ang nagdadalamhati ngayon sa nangyari sa kanya. Hindi dahil sa sakit o aksidente, kundi dahil sa isang krimen na hindi makakalimutan ng mga taong nagmamahal sa kanya. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. July 18, 2026 ng gabi, nang makatanggap ng report ang mga tauhan ng Police Station 4 ng Naga City. Base sa ulat, ay may naganap na krimen sa Barangay Pacol na nasa kanila pang jurisdiction. Agad na kumilos ang mga tauhan ng Police Station 4 kasama ang grupo ng Scene of the Crime Operatives. Sa bahay na ito sa Deca Homes, Barangay Pacol, Naga City sila itinuro ng mga informers. Ang nasabing bahay ay pagmamay-ari ng isang guro na kinilalang si Teacher Lizelle Fermale. Bata pa lang si Teacher Liz, sa tuwing tatanungin kung ano ang gusto niya paglaki, ay buong tuwa at bibo itong sumasagot. Gusto niyang maging isang guro para maturuan ng mga katulad niyang bata sa kanilang lugar. Pangarap na kanya namang naisakatuparan dahil sa kanyang sipag at pagtsatsaga ay nakapagtapos si Teacher Lizelle sa Ateneo de Naga University noong 2018 sa kursong education na nakafocus sa early childhood development. Nang makapagtapos ay agad na ipasa ni Teacher Liz ang kanyang licensure examination at nagganap na maging guro ay muli siyang bumalik sa kanyang alma mater. Sa pagkakataong ito, hindi bilang estudyante, kundi bilang miyembro ng faculty. Habang nagtuturo sa Ateneo de Naga University, ay naglingkod din siya doon bilang chairperson ng grade school English department. Sa 8 taon na pagtuturo ay unti-unti na ngang nakamit ni Teacher Liz ang kanyang mga pangarap. Kabilang na dito ang magkaroon ng sariling bahay. Nang pasukin ng mga pulis ang loob ng bahay ay natagpuan nila ang nakahandusay na katawan ni Teacher Liz sa second floor. Wala itong suot na damit at ang katawan niya ay nakahandusay sa sahig sa baba lamang ng kanyang kama. Mag-isa lamang na naninirahan si Teacher Liz sa kanyang bahay at may pagkakataon na dinadalaw siya doon ng pamilya, kaanak, mga kaibigan at ng kanyang nobyo. Sa ulat ayon sa kanyang nobyo, Sabado ng bandang 6:35 ng gabi nang magtungo siya sa bahay ng nobya. Pagpasok niya sa loob ay nadatnan niya itong nakahandusay na sa sahig at wala ng buhay. Agad na nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis katuwangan Soko na siya namang nagproseso ng crime scene. Ayon sa ulat, nakumpirma nila na nawawala ang ilan sa mahalagang gamit ng biktima gaya ng laptop, mobile phone, tablet at ATM cards. Wala ding natagpo ang patak ng dugo ang Soko sa crime scene nang suriin ang katawan. Napag-alaman na namatay ito sa hinang suffocation gamit ang isang unan. Dahil sa mga nawawalang gamit ng biktima, una nang nakitang motibo ng mga investigador sa nangyari ay ang pagnanakaw. Sinimulan ng grupo ang pangangalap ng mga impormasyon sa paligid ng bahay. Nagtanong-tanong sila, nagbabaka sakali na may nakakita o nakapansin sa mga taong pumasok sa loob ng bahay ng biktima. Kasabay nito ay nangalap din sila ng mga CCTV camera malapit sa area. Hindi nahirapan ng mga pulis sa pangangalap ng CCTV footages dahil sa nakipag-cooperate sa kanila ang mga residente sa lugar. Sa katunayan, ang ilan sa mga ito ay kusa nang ipinakita sa kanila ang ilan sa kuha ng mga CCTV camera na maaaring makatulong sa kaso. Sa isang footage ay may nakitang lalaki na sumakay sa motorsiklo palayo sa bahay ni Teacher Liz. Una na itong inilabas ng asintado news sa publiko, subalit pinatanggal ng PNP dahil nga sa wala pang kumpirmasyon na ang nasabing lalaki ay person of interest o may kinalaman sa nangyari. Hanggang sa isang footage ang nagbigay ng lead sa PNP. Sa nasabing footage ng kamera na naka-install sa harap ng bahay ng biktima ay may nakuha ang isang lalaki.
Paglabas nito ng bahay ni Teacher Liz ay napansin nito ang CCTV. Nilapitan niya ang kamera at inilihis ito palayo, isang bagay na malaki naging papel para maaresto siya. Dahil ang kamay na ginamit niya para ilihis ang CCTV ay may tattoo. Together with Suko, Naga City Health, yung hospital sa pamumuno ni Doc na duty, tapos together with Raco, nag-process namin yung crime scenes. And then, nagkanda kami ng investigation, magahe, para malaman namin yung mga other details kang pangyayari. Yun po, nag-review kami ng mga CCTV, yung community po doon, very supported na. Yung mga personal nilang CCTV footage, ino-offer nila para masabi yung crime. Yung biktima pagdating namin doon during the conduct of investigation is wala na siyang lower garment, tapos yung damit niya medyo nakataas na. Yung pang-taas ng medyo labas na. Gamit ang tattoo, nagtanong-tanong ang mga investigador sa lugar, hanggang sa ituro sila ng iilan sa isang lalaki. Ayun pong naging lead natin dito is yung community. Yung community po is nag-offer ng kanilang mga CCTV para makatulong, para makilala yung suspect. And then yung isa po doon na resident ng may bahay, in-offer niya yung CCTV niya, tig-review namin at doon po nalaman namin na yung suspect is may tattoo. During na paglabas niya po doon sa bahay after the crime is ginalaw niya po yung CCTV doon sa may kanto ng bahay. Paggalaw niya po is sa sobrang pagtatago niya, kamay ang ginawa niya. Pag galaw niya ng CCTV camera is nakalimutan niya na may tattoo pala siya sa kamay. And then yun po yung sinundan namin kung kanino yung kamay na yun. Nagtanong-tanong po kami doon, halos lahat ng residente doon, inisa-isa namin kung may nakikilala silang gano'n. Yun nga po, siguro dahil medyo palagi kaming andoon, nagpapatrolya kami, kampante sila, magsabi sa amin kung mga naranasan nila doon. Yung isa po doon, nagsabi sa amin na ito may possibility. Nung nagsinabi niya po yun na may possibility, tinutukan po talaga namin. At doon nalaman namin na may tattoo talaga ito. Subject for verification namin. At nalaman namin na wala na yun doon sa area, ando na yun sa Pasakaw, sa barangay Cirillo, Villare. San Cirilo, yan. Hinanap ng mga pulis ang lalaki at nalaman nila na residente pala ito ng San Cirilo, Pasakaw, Camarines Sur. Doon na namin po pinalap at doon namin nahuli. And then later on po, nakuha namin yung nawawalang iPhone, tablet, saka yung ATM card, tapos yung na positively identified kay itong kalibin ni Mr. Alfonso na sa kanilang gamit. Agad na nagtungo ang PNP sa Camarines Sur at noong July 19, 2026 ay naaresto nila ang 30 years old na suspect na kinilala lang nila sa tawag na Jason. Mas nadiin pa nga ang suspect dahil nang magsagawa ang mga investigador ng search ay nagawa nilang ma-recover ang mga nawawalang laptop, mobile phone at ATM cards na pagmamay-ari ni Teacher Lizelle Permale. Ang nasabing suspect ay nagtutungo sa Naga City at tumutuloy sa bahay ng ilang kakilala. Subalit sa Camarines Sur talaga ito naninirahan. Nang kanilang kausapin ay inamin ng suspect na nasa impluwensya siya ng pinagbabawal na gamot nang gawin niya ang krimen. Maliban sa suspect na si Jason ay tinutugis na rin ngayon ng PNP ang isa pang suspect na sinasabing kasama ni Jason ng gawin ang pagpatay. Ayon sa mga naunang report ay hinihinalang ginahasa si Teacher Liz bago pinatay gamit ang isang unan. Nang mamatay ang biktima ay saka naman nilimas ng mga suspect ang kanyang mahalagang gamit. Lumabas ng bahay at nang mapansin ng isa sa mga ito ang CCTV na nakatutok sa kanilang daraanan ay inilihis nito ang kamera at saka umalis sa lugar sakay ng isang motorsiklo.
Sa ngayon ay nasa kamay na ng kapulisan ng Naga City ang suspect na si Jason at nasampahan na rin ang kasong pagnanakaw at pagpatay. Samantalang hinihintay pa ang resulta ng autopsy sa katawan ni Teacher Liz at sa oras na mapatunayang ginahasa ang biktima ay madadagdagan pa ang kasong una nang naisampa laban sa suspect. Samantala ay patuloy naman ang ginagawang hot pursuit operation ng mga pulis para mahuli pa ang isa pang suspect na sinasabing kasabwat ni Jason sa pagpatay kay Teacher Liz. July 24, 2026 ay inihatid ng kanyang pamilya at mga mahal sa buhay ang katawan ni Teacher Liz sa kanyang huling himlayan sa Eternal Gardens sa Naga City. Kasabay ng kanilang pamamaalam ay isang bagay ang kanilang hinihiling, na sana sa lalong madaling panahon ay mahuli na ang may sala at mapanagot sila sa kanilang ginawa.